Itapon mo ang basurang yan. Habang si Elena ay nagpapakasakit sa hirap, si Gabriel at ang kalaguyo niyang si Marisa ay nagpapakasakit sa karangyaan gamit ang perang pinagpaguran niya. Wala kang silbi, bulyaw ng biyenan. Ngunit isang lihim na subpina ang biglang dumating na nagpayanig sa kanila. Tatayo si Elena mula sa abo ng pagtataksil, mas matatag at handang lumaban. Sino ngayon ang maiiwang luhaan sa huli? Han, excited na ako sa Palawan. Buti na lang naniwala si Elena sa emergency mission mo. Can't wait to be in your arms under the sun. Ang mga salitang iyon sa screen ng cellphone ni Gabriel ay tila mga patak ng asidong tumulo sa mismong mga mata ni Elena. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak ang mamahaling gadget ng kanyang asawa na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Sa mga sandaling iyon, ang loob ng kanilang kusina ay balot ng amoy ng nilulutong adobo, ang paboritong putahe ni Gabriel na 8 taon na niyang pinag-aaralang lutuin ng perpekto. Sa gilid ng lababo, naroon pa ang mga kalabasa at carrots na maingat niyang tinadtad at hinulma na parang mga bulaklak. Balak sana niyang sorpresahin ang asawa bago ito umalis para sa sinasabi nitong emergency mission sa Mindanao. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga gulay kanina ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit ang bawat salita sa mensaheng nabasa niya ay tila isang malupit na biro na sumasampal sa kanyang pagkatao. Unti-unting nanghina ang mga daliri ni Elena. Ang platong porselana na hawak niya sa kabilang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Walang ingay ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kundi ang nakabibinging katahimikan ng kanyang gumuhong mundo. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paang nakayapak, ngunit hindi siya gumalaw. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang sugat na maidudulot ng matatalas na bubog. Ano bang ginagawa mo riyan, Elena? At bakit mo pinapakialaman ang gamit ng anak ko? Ang boses ni Aling Imelda, ang kanyang binan, ay matalas at puno ng pagmamaliit habang papasok ito sa kusina. Agad nitong hinablot ang cellphone mula sa kamay ni Elena. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang namumutlang mukha ng menugang. Sa halip, masama ang tingin nito sa mga nabasag na plato. Napakalampa mo talaga kahit kailan. Isang simpleng plato lang, hindi mo pa mahawakan ng maayos? Kaya siguro hindi ka magustuhan ng tuluyan ni Gabriel dahil ganyan ka. Walang diskarte, puro lang pagtuturo sa eskwelahan ang alam mo. Buti na lang at may mga kaibigan si Gabriel na tulad ni Marisa na nakakaintindi sa hirap ng trabaho niya bilang sundalo. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung alam ba ng biyena niya ang tungkol sa Palawan. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagyuko upang pulutin ang mga piraso ng porselana. Isang matulis na bahagi ang humiwa sa kanyang hintuturo. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-agos ng pulang dugo, ngunit tila manhid na ang kanyang buong sistema. Eksaktong sandaling iyon ay pumasok si Gabriel sa kusina, suot ang kanyang malinis at plansadong uniporme. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay malamig. Ang mukhang hinahangaan ng lahat bilang isang matapat na opisyal ng hukbo. Elena, aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Delikado ang pupuntahan namin sa Mindanao at baka mawalan ako ng signal doon ng ilang araw. Wika ni Gabriel nang hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Ang boses nito ay matatag, puno ng otoridad, ngunit para kay Elena, bawat salita ay isang lason. Tumingala si Elena mula sa saig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha na pilit niyang pinipigilan. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking pinaglaanan niya ng 8 taon ng sakripisyo at katapatan. Sigurado ka ba talaga sa misyon mo, Gabriel? Ang tanging lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Isang simpleng tanong, ngunit may dalang bigat na tila kayang magpabagsak sa buong bahay na iyon. Sandaling napigilan si Gabriel.
Bahagyang kumunot ang kanyang noo at umiwas ng tingin. Ngunit, mabilis din siyang nakabawi. Ano bang klaseng tanong yan? Trabaho ito, Elena. Huwag kang maging madrama. Hindi mo ikakaganda yan. Tumalikod na si Gabriel at naglakad palabas. Kasunod si Aling Imelda na patuloy sa pagbulong ng mga masasakit na salita tungkol sa kanyang pagiging pasanin. Iniwan nila si Elena na mag-isa sa gitna ng kusinang dati ay puno ng pangarap. Ngunit na yon ay isa ng libingan ng kanyang mga pangarap. Habang pinagmamasdan niya ang dumi at dugo sa kanyang kamay, isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang nag-iisang figura. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng amoy ng sunog na pagkain sa kalan. 8 taon ko bang ibinigay ang puso ko sa isang anino lamang ng katotohanan? Sayang lang ang perang ginastos mo sa bakasyong yan, Elena. Napakawaldas mo talagang babae ka. Ang tinig ni Aling Imelda ay tila isang matalas na lagari na pilit pumuputol sa huling hibla ng pasensya ni Elena. Maaga pa lamang ay nakaupo na ang matanda sa kabisera ng hapagkainan, habang si Elena naman ay abala sa pag-aayos ng almusal. Inilapag niya ang platito ng binalatan at hiniwang mangga sa harap ng biyanan. Ang bawat hiwa ay pantay-pantay at maayos, isang pagpapakita ng kanyang nakasanayang pag-aalaga. Ngunit para sa matanda, wala itong halaga. Pinag-ipunan ko po yun ng halos 1 taon, Nay. Akala ko po kasi, kailangan namin ni Gabriel ng pahinga. Mahinhin na tugon ni Elena, habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Suminggit sa usapan si Gabriel na noon ay kakatapos lang mag-ayos ng kanyang gamit. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at kumuha ng tasa ng kape. Hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa. Pahinga? Elena, kung hindi ka sana masyadong nakatutok sa pagtuturo mo sa school at sa mga lesson plan mong walang katapusan, baka hindi tayo kailangang umabot sa puntong kailangan pa nating lumayo para lang maging masaya. Ang lamig-lamig ng bahay na ito dahil palagi kang wala. Yan ang problema sa'yo. Masyado kang ambisyosa sa karir mo. Nakakalimutan mo na ang tungkulin mo bilang asawa ng isang sundalo. Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay tila isang malupit na pagbabaliktad ng katotohanan. Si Elena ang nagpapakapagod sa eskwelahan upang punan ang mga pagkukulang sa budget ng bahay dahil sa mga bisyon ni Gabriel at sa mga luho ni Aling Imelda. Siya ang gumigising ng madaling araw para magluto at maglinis bago pumasok. At siya rin ang huling natutulog sa gabi para mag-check ng mga test paper. Ngunit sa paningin ni Gabriel, siya pa ang nagkulang. Utang mo sa amin ang posisyon mo ngayon, Elena. Dagdag pa ni Aling Imelda habang mumunguya ng mangga. Kung hindi dahil sa koneksyon ng pamilya Serrano, sa tingin mo ba ay igagalang ka rito sa Cebu? Dapat ay marunong kang tumanaw ng utang na loob. At hanggang ngayon, wala pa rin kayong anak. Isang malaking kahihiyan sa pamilya namin na ang kaisa-isang menuga ko ay tila tuyot na sanga na hindi kayang magbunga. Nanuuot ang sakit sa puso ni Elena. Ang bawat salita ay parang isang karayon na tumutusok sa kanyang mga sugat. Dahan-dahan niyang naramdaman ang kanyang daliri na humahaplos sa kanyang singsing sa kasal. Isang manipis na ginto na unti-unti nang nawawala ang ningning tulad ng kanyang pag-asa. Sino nga ba ang pinaglilingkuran niya sa loob ng 8 taon? Para kanino ang lahat ng kanyang sakripisyo? Bago lumabas ng bahay, lumapit si Elena kay Aling Imelda upang magmano. Ito ang tradisyong hinding-hindi niya kinalimutan, isang tanda ng respeto na kahit kailan ay hindi niya naramdaman pabalik mula sa matanda. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gabriel, umaasang makakakita ng kahit kaunting lambing o paghingi ng paumanhin sa mga mata nito. Ngunit tanging malamig na pader ng kawalang bahala ang kanyang nasumpungan. Sa kanyang paglalakad patungo sa paaralan, binadtas ni Elena ang makitid na kalsada ng kanilang barangay. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumama sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam niya ay tila binabalot pa rin siya ng yelo.
Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Elena? Iha, mukhang malalim ang iniisip mo. Si Aling Nora, ang kanilang kapitbahay na itinuring na niyang pangalawang ina, ay abala sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Napansin ng matanda ang namumugto at maputlang mga mata ni Elena. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang braso sa paraang tila nagbibigay ng lakas. Huwag mo hayaang lamunin ka ng kalungkutan, Elena. Tao ka rin. May hangganan ang pagtitiis. Minsan, kailangang piliin mo naman ang sarili mo. Pilit na ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, Aling Nora. Sanay na po ako. Ngunit sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang bigat ng isang kayumangging sobre. Ito ang sobreng natanggap niya kanina bago lumabas, isang lihim na padala na naglalaman ng mga bank statement ni Gabriel. Ang bawat pahina roon ay isang patunay ng libu-libong piso na nawala sa kanilang ipon, para lamang sa mga mamahaling regalo para kay Marisa. Ang amoy ng chalk sa kanyang bag ay humahalo sa amoy ng lumang papel, tila isang paalala ng kanyang marangal na trabaho laban sa maduming katotohanan ng kanyang pangsasama. Nang makauwi si Elena ng hapong iyon, ang kanyang pagod mula sa paaralan ay agad na napalitan ng panibagong kaba. Nadatnan niya si Aling Imelda sa sala, may suot na malaking ngiti na tila may pinaplano. Elena, mabuti at narito ka na. Bukas ng gabi, magluluto ka ng espesyal na hapunan. Inimbita ko si Marisa na rito kumain. Malaki ang itulong niya sa promosyon ni Gabriel at dapat lang na ipakita natin ang ating pasasalamat. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na magpapahiya sa amin. Ang boses ng matanda ay tila isang pinal na hatol. Ang kabit ng kanyang asawa, ang babaeng wawasak sa kanyang tahanan, ay tatanggapin sa sarili niyang hapagkainan bilang isang panauhing pandangal. Tumingin si Elena sa kayumangging sobreng nakatago pa rin sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong apoy sa kanyang kalooban. Isang lihim na hindi pa nabubunyag ang naghihintay sa loob ng sobreng yon. Isang katotohanang mas malubha pa sa pagtataksil. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa silid-aralan ni Gabriel ay tila paglakad sa ibabaw ng maliliit na bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang balat. Hating gabi na, at ang buong bahay ng mga Serrano ay balot ng isang nakabibining katahimikan. Tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas at ang sariling pintig ng kanyang puso ang nagpapaalala sa kanya na siya ay gising pa. Hawak niya ang isang maliit na susi. Ang susing matagal na niyang itinatago, ngunit kailanman ay hindi niya ginamit dahil sa tiwala. Ngayon, ang tiwalang iyon ay naging abona. Dahan-dahan niya ipinasok ang susi sa lock ng pinto. Walang anumang ingay na naliha. Isang patunay ng kanyang maingat na paggalaw. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na pabango ni Gabriel ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy na iyon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa halip, ito ay tila isang babala. Nilapitan ni Elena ang mesa ni Gabriel at binuksan ang drawer na madalas nitong ilock. Doon, sa ilalim ng mga file ng militar, ay nakatago ang isang puting sobre. Nang buksan niya ito, isang piraso ng papel ang tumambad na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Isang kuwintas na brilyante na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, isang halaga na sapat na upang mabayaran ang utang ng kanyang namayapang ama o mapagawa ang tumutulong bubong ng kanilang bahay. Ang pangalang nakasulat sa resibo bilang tatanggap? Marisa Vergara. Hindi lamang doon natapos ang kanyang pagtuklas. Sa ilalim pa ng mga dokumento, nakita ni Elena ang mga financial records ng unit ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sarili niyang lagda sa ilang mga dokumento ng pag-withdraw ng pera mula sa isang trust fund ng militar.
Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kailanman ay hindi niya pinirmahan ang mga iyon. Ginaya ni Gabriel ang kanyang sulat kamay. Dinamit siya nito bilang panangga sa isang maduming gawaing hindi niya alam. Ang asawa niyang itinuring niyang bayani ay isa palang dalubhasang manlilinlang. Biglang napatigil si Elena nang marinig ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay papalapit sa silid na kinalalagyan niya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang hininga ay tila naging maliliit na piraso ng yelo sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento sa drawer at isinara ito. Kinuha niya ang isang kulay abong sweater na kanina pa niya dala-dala. Isang sweater na walang buwan niyang pinaghirapang tahiin sa mga oras ng kanyang bakante. Eksaktong pagbukas ng pinto, pumasok si Gabriel na bahagyang gulo ang buhok at may bakas ng antok. Nantagpo ang kanilang mga mata sa dilim na tanging liwanag ng buwan mula sa bintana ang naghihiwalay sa kanila. Elena, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Gabriel ay may halong hinala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa loob ng silid. Pilit na pinakaalma ni Elena ang kanyang sarili. Itinaas niya ang sweater nang may nanginghinig ng ngiti. Naisipan ko lang itong iwan dito sa mesa mo, Gabriel. Alam kong lalamigin ka sa Mindanao. Gusto ko sanang may suot ka na magpapaalala sa'yo na may naghihintay sa'yo rito sa bahay. Tiningnan ni Gabriel ang sweater, pagkatapos ay muling tumingin kay Elena. Lumapit siya at kinuha ang damit nang walang anumang emosyon. Salamat, pero sa susunod, matulog ka na lang. Hindi mo na kailangang magpakamartir pa. Lalo na't aalis din naman ako. Inilapag ni Gabriel ang sweater sa ibabaw ng sofa na tila ba isa lamang itong basahan na walang halaga. Doon sa dilim, nakita ni Elena kung paano mabilis na napuno ng alikabok ang sweater na iyon. Isang simbolo ng kanyang 8 taong pagpapakasakit na itinapon na lamang sa isang tabi. Nang makalabas si Gabriel, naiwan si Elena na nakatayo pa rin sa gitna ng silid. Ngunit bago siya umalis, muling nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na folder sa gilid ng basurahan. Binuksan niya ito at nakita ang pangalan ng isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Cebu Sydney Logistics Incorporated. Bakit may koneksyon ang asawa niya sa isang kumpanya sa Australia? At bakit nakatago ito ng maayos? Pagbalik ni Elena sa kanilang silid, tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Gabriel. Sa gitna ng kadiliman, kinuha niya ang kanyang cellphone. Gamit ang mahinang liwanag ng screen, isa-isang kinuhaan ni Elena ng larawan ang mga dokumentong nakuha niya sa drawer kanina. Ang bawat click ng kamera ay tila isang hakbang papalayo sa babaeng dating sunod-sunuran at uto-uto. Ang aso na liwanag mula sa kanyang cellphone ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga luhang hindi na bumabagsak, kundi nananatili sa kanyang mga mata bilang isang malamig na apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang Elena na iiyak sa isang sulok. Ngayon, ang bawat dumi ng lihim ni Gabriel ay magiging sandata niya para sa kanyang kalayaan. Tila isang himala na dumating sa anyo ng isang puting sobre, ang kasagutan sa lahat ng mga dalangin ni Elena. Sa loob ng opisina ng kanilang punong guro sa paaralang elementarya, ang tanging maririnig ay ang mabagal na paggalaw ng mga kamay ng orasan sa dingding, na tila binibilang ang bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan. Inabot sa kanya ni Ginang Santos ang isang dokumentong may selyo ng gobyerno ng Australia. Elena, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Ang programa sa Sydney ay nangangailangan ng mga gurong tulad mo. Matiyaga, mahusay, at may malasakit. Alam kong dati ay tinanggihan mo ito dahil kay Gabriel. Pero ngayon, baka ito na ang sign na kailangan mo. Malumanay na wika ng punong guro, habang nakatingin sa kanya ng may pag-unawa, hinawakan ni Elena ang papel. Ang tekstura nito ay medyo magaspang sa kanyang mga daliri. Ngunit ang bigat nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Naalala niya ang mga payo ni Aling Nora.
Ang mga gabing puno ng iyak sa banyo upang hindi marinig ng binan, at ang mga dumi ng kasinungalingang natuklasan niya sa drawer ni Gabriel. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ang kanyang tulay, palabas sa isang impyernong binalot sa telo ng isang huwarang pamilya. Gamit ang isang ballpen na tila mas mabigat pa sa isang baril, inilagda ni Elena ang kanyang pangalan sa dulo ng dokumento. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, naramdaman niya ang unti-unting pagputol ng mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang kanyang desisyon ay pinal na. Pagkatapos ng klase, naglakad si Elena patungo sa malaking pulo ng mangga sa likod ng paaralan. Ito ang kanyang paboritong lugar, kung saan ang mga tuyong dahon ay lumilikha ng mahinang tunog sa tuwing kinatamaan ng hangin, tila mga lihim na bulong ng kalikasan. Huminga siya ng malalim, hinahaya ang punuin ng sariwang hangin ng Cebu ang kanyang mga baga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi siya nakaramdam ng pagkasakal. Nadama niya ang bahagyang pag-init ng sikat ng araw sa kanyang mukha, at sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya muling lilingon pa. Bago umuwi, dumaan si Elena sa bangko. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Hinarap niya ang teller upang hilingin ang paghihiwalay ng kanyang account mula sa joint account nila ni Gabriel. Ma'am Elena, sigurado po ba kayo? Mahaba-habang proseso po ito dahil kailangan din ng pirma ni Sir Gabriel kung ililipat ang lahat. Paliwanag ng teller habang tinitingnan ang computer screen. Gusto ko lang pong ilipat ang lahat ng sahod ko at ang pera mula sa pagbebenta ng lupain ng tatay ko sa aking personal na account. Ang matitira ay ang sa kanya lamang. Matatag na sagot ni Elena. Habang tinitingnan ng teller ang kasaysayan ng kanilang mga transaksyon, bigla itong natigilan at bahagyang kumunot ang noo. Teka lang po ma'am, may napansin lang po ako. May regular na deposito rito buwan-buwan mula sa isang private account. Hindi po ito galing sa sahod ninyo o ni Sir Gabriel. Halos 50,000 piso ito kada buwan. At nakalagay lang sa description ay donation for education. Napakunot ang noo ni Elena. Sino ang nagpapadala niyan? Hindi po nakalagay ang pangalan, ma'am. Tanging account number lang na mula sa isang international bank. Nagsimula ito noong 3 taon na ang nakalilipas. Tugon ng teller. Ang impormasyong iyon ay tila isang bagong palaisipan na nagdagdag sa misteryong bumabalot sa buhay ng kanyang asawa. Sino ang magbibigay ng ganoong kalaking halaga ng palihim? Ngunit hindi na hinayaan ni Elena na lamunin pa siya ng kuryosidad. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang kaligtasan at ang kanyang pag-alis. Nang makarating siya sa bahay, ang katahimikan ng sala ay tila may dalang banta. Nadatnan niya ang 2 malalaking vali na nakahanda sa tabi ng pinto. Ang mga bag ni Gabriel ay puno, nakasarado ng maayos at handa na para sa sinasabi nitong misyon. Alam ni Elena na sa loob ng mga valing yon ay naroon ang mga resortwear at mamahaling gamit na binili nito gamit ang kanilang ipon para sa kanilang masayang linggo ni Marisa sa Palawan. Pumasok si Elena sa kanilang silid at dahan-dahang binuksan ang kanyang kahon ng pulbos na nasa ibabaw ng dresser. Inangat niya ang pinakailalim na bahagi nito, kung saan nakatago ang isang maliit na sobreng kulay asul. Doon nakalagay ang kanyang plane ticket, isang one-way ticket patungong Sydney, Australia. Ang petsa ng pag-alis niya ay eksaktong 2 oras pagkatapos ng flight ni Gabriel. Habang hinahaplos niya ang papel ng ticket, narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa labas na masayang nakikipag-usap sa kanyang ina, nagpaplano para sa pagbabalik niya mula sa misyon. Hindi alam ni Gabriel na sa pagbabalik niya, ang tanging madadatnan niya ay ang mga anino ng isang babaeng hindi na niya muling makikita. Naitago ni Elena ang tiket nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pananabik na hindi para sa kanyang asawa. Magnanakaw ka! Wala ka nang ang silbi sa bahay na ito! Nagawa mo pang nakawan ang sarili mong binan! Ang bulyaw na iyon ni Aling Imelda ang sumalubong kay Elena pagkapasok pa lamang niya sa pintuan ng bahay.
Ang kanyang mga paa ay pagod mula sa buong araw na pagtayo sa harap ng pisara at ang kanyang mga daliri ay may bahid pa ng puting alikabok ng chalk. Ngunit ang pagod na iyon ay agad na palitan ng isang malamig na kilabot nang makita niya ang eksena sa sala. Naroon si Marisa, nakaupo sa sofa, na tila ba siya ang reyna ng tahanang iyon? Hawak niya ang isang baso ng juice habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng mapang-uyam na katuwaan. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang luma at bakanting pitaka ni Aling Imelda. "Nay, anong sinasabi ninyo? Kagagaling ko lang po sa eskwelahan." Mahinahon, ngunit may halong kaba na sagot ni Elena. "Don't deny it, Elena!" Pagbatikos ni Marisa habang dahan-dahang tumatayo. Nawawala ang 50,000 piso ni Tita Imelda na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Ikaw lang naman ang may access sa kwarto niya kapag naglilinis ka. Actually, I understand. Hirap din talagang maging teacher, di ba? Baka kailangan mo lang ng pambili ng mga personal mong gamit para naman hindi ka laging mukhang kawawa. Marisa, hindi ko kailanman nagawang magnakaw. Alam ninyo ang katapatan ko sa pamilyang ito, depensa ni Elena habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis at masakit. Eksaktong sandaling iyon ay pumasok si Gabriel. Nakita niya ang kanyang ina na nagpapanggap na umiiyak at si Marisa na tila nagpapakita ng malasakit. Hindi man lang siya nagtanong. Hindi man lang niya tiningnan ang namumutlang mukha ng kanyang asawa. Ang kamay ni Gabriel ay humampas sa pisngi ni Elena sa isang mabilis at malakas na paraan. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Kasunod ang lasa ng bakal sa loob ng bibig ni Elena, ang kanyang sariling dugo. Ang kanyang ulo ay napalingon sa lakas ng tama at ang kanyang paningin ay sandaling nagdilim. "Wala kang hiyang babae ka!" Galit na sigaw ni Gabriel. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang dangal ng pangalan ko. Tapos nanakawan mo pa ang nanay ko sa harap ng bisita natin? You are a disgrace to this family." Hindi humagulgol si Elena. Sa halip, ang bawat patak ng sakit sa kanyang pisngi ay tila naging isang matigas na bato sa kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Ang kanyang kanang pisngi ay nagsisimula ng mamaga at magkulay lila. Ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo at malamig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng zipper na bumubukas ay tila isang babala. Inilabas ni Elena ang isang piraso ng papel. Ang bank statement na kinuha niya sa bangko kamakailan. "Gabriel, bago mo ako husgahan at saktan muli, tingnan mo muna ito." Mahinahon ang boses ni Elena, isang uri ng katahimikang mas nakatatakot kaysa sa sigaw. 50,000 piso ang nawawala? Sa tingin mo ba ay kailangan kong magnakaw kung ang asawa ko mismo ang kumuha ng perang iyon mula sa aming joint account? Inilatag ni Elena ang papel sa ibabaw ng mesa, direkta sa harap ni Gabriel at Marisa. "Tingnan mo ang petsa. Noong isang araw, nag-withdraw ka ng eksaktong 50,000 piso. At tingnan mo ang description ng transaction. Ito ay pambayad sa isang luxury suite sa isang sikat na hotel sa Palawan. Isang booking sa ilalim ng pangalan mo at ni Marisa Vergara." Naniga si Gabriel. Ang galit sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang maputlang gulat. Si Marisa naman ay biglang umiwas ng tingin at kinabahan, habang si Aling Imelda ay nauutal na hindi makapagsalita. "Actually, Gabriel," patuloy ni Elena, habang ang kanyang tinig ay hindi man lang nanginginig. "Hindi mo kailangang magsinungaling o manakit para lang pagtakpan ang mga ginagawa ninyo. Kung gusto ninyong magpakasaya sa Palawan, gamit ang perang pinaghirapan ko rin, sabihin ninyo lang. Huwag ninyo akong tawaging magnanakaw sa loob ng sarili kong pamamahay." Walang nakasagot. Ang hangin sa sala ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Elena kay Gabriel, sa lalaking minahal niya ng 8 taon, at tanging matinding hinbibi na lamang ang kanyang naramdaman. Hindi na naghintay ng paliwanag si Elena. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang silid.
Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi. Ngunit mas matindi ang tibay na namumuo sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto at inilak ang pinto. Sa labas, narinig niya ang mahinang boses ni Gabriel na pilit nagpapaliwanag sa kanyang ina. Hayaan mo siya, Nay. Paalis na rin naman ako papuntang Palawan kasama si Marisa. Pagbalik ko, palalayasin ko na ang babaeng yan. Napasandal si Elena sa pinto. Ang kanyang hininga ay mabagal at malalim. Hinawakan niya ang kanyang pisinging may bakas pa ng kamay ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Gaano pa kaya katindi ang kayang gawin ng mga taong ito bago ko tuluyang maiwan ang lahat ng abong ito sa likuran ko? Ang dulo ng pluma ay tila isang malamig na piraso ng bakal sa pagitan ng mga daliri ni Elena habang nakaupo siya sa loob ng isang maliit at lumang opisina ng abogado sa sentro ng Cebu. Ang amoy ng alikabok at mga lumang dokumento ay pumapalibot sa kanya, tila sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa harap niya ay ang kasunduan para sa pagbebenta ng huling piraso ng lupang iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang tanging alaala ng kanyang kabataan na natitira pa. Sigurado ka na ba rito, Elena? Alam kong mahalaga sa iyo ang lupang ito. Malumanay na tanong ng abogado na matagal lang kaibigan ng kanyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay ako ng malaya, attorney. Ang lupa ay mananatili. Pero ang pagkakataon kong makaalis sa mundong ito ay baka hindi na maulit. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel, naramdaman ni Elena ang isang uri ng hapdi sa kanyang dibdib. Para niyang ibinebenta ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit alam niyang ito ang magiging susi sa kanyang kaligtasan. Ang halagang nakuha niya ay sapat na upang makapagsimula siya sa Sydney nang hindi umaasa sa kahit kanino. Agad niyang ipinag-utos na ilipat ang lahat ng pondo sa kanyang bagong bukas na account sa isang international bank kung saan hinding-hindi ito mahahawakan ni Gabriel. Pagkatapos ng transaksyon, nagtungo si Elena sa isang tahimik na karinderya upang makipagkita kay Aling Nora. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila malayo sa katahimikang namamagitan sa kanila. Inabot ni Elena ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga larawan ng kanyang mga magulang at ilang mahahalagang dokumento. Aling Nora, kayo na po ang bahalang magtago nito. Ayaw ko pong makita ito ni Gabriel o ni Aling Imelda. Baka sunugin lang nila kapag nalaman nilang wala na ako. Mahinang pakiusap ni Elena. Hinawakan ni Aling Nora ang kamay ni Elena. Ang mga palad ng matanda ay magaspang, ngunit puno ng init na tila isang kumot sa gitna ng ginaw. Huwag kang mag-alala, Hija. Ligtas ito sa akin. Pero mag-iingat ka. Ang mga mata ng mga Serrano ay parang agila. Lalo na kapag naramdaman nilang mawawala ang kontrol nila sa iyo. Ang huling hintuan ni Elena ay ang paaralang pinadlilingkuran niya. Ang mga pasilyo ay tahimik dahil tapos na ang mga klase. Pumasok siya sa kanyang silid-aralan at tinitigan ang bawat upuan, ang pisarang puno pa ng mga huling aralin at ang mga drawing ng kanyang mga estudyante na nakapaskil sa pader. Sa bawat sulok ay may bahagi ng kanyang puso na naiwan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang resignation letter sa ibabaw ng mesa ng principal. Walang paliwanag, walang madamdaming pamamaalam. Tanging ang pagnanais na itakas ang kanyang natitirang dangal ang nagtulak sa kanya. Habang papaalis siya, muling nagtagpo ang landas nila ng lalaking bumili ng kanyang lupa, isang matandang negosyante na may malalim na mga mata. Tumitig ito sa kanya ng matagal, bago nagsalita sa isang mababang tono. Binibining Villarreal, narinig ko ang tungkol sa asawa mo sa loob ng kampo. Isang payo lang mula sa isang matanda. Kapag tumalon ka, huwag kang lilingon. Ang mga taong tulad ni Gabriel ay parang mabilis na agos ng putik. Kapag nahawakan ka nila muli, isasama ka nila sa paglubog. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran.
Alam ba ng matandang ito ang tungkol sa mga maduming transaksyon ni Gabriel? Hindi na nagtanong si Elena. Ang kanyang isipan ay nakatuon na lamang sa isang layunin. Nang makauwi siya ng gabing yon, binuksan ni Elena ang kanyang email. Isang mensahe mula sa Sydney ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dear Miss Villarreal, we are expecting your arrival. Your orientation is scheduled in 4 days. Please confirm your flight details. 4 na araw. Iyon na lamang ang natitirang oras niya sa impyernong ito. 4 na araw para magpanggap, 4 na araw para maging isang anino sa sarili niyang tahanan bago siya tuluyang maglaho sa liwanag ng bagong simula. Ngunit habang nagbabasa siya, narinig niya ang malakas na boses ni Gabriel mula sa sala, tila may kausap sa telepono at galit na galit tungkol sa isang nawawalang file. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang USB na nakuha niya sa drawer ni Gabriel ay nakatago pa rin sa loob ng kanyang medya sa ilalim ng kama. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaakala niya. Ang samyo ng mainit na kare-kare at ang luto ng balat ng lechon kawali ay pumuno sa bawat sulok ng bahay ng mga Serrano ng gabing iyon. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Elena ay tila isang ritual ng pamamaalam. Maingat nang inilalagay ang bawat pinggan sa ibabaw ng mesa, tinitiyak na ang bawat kubyertos ay nakahanay ng perpekto tulad ng ginagawa niya sa loob ng 8 taon. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmado at masunuring anyo, ang kanyang puso ay tila isang malalim at tahimik na karagatan bago ang pagdating ng isang malakas na delubyo. Mabuti naman at natahuhan ka na, Elena. Wika ni Aling Imelda habang tinitingnan ang masaganang hapunan. Dapat lang na pagsilbihan mo ng maayos ang asawa mo bago siya umalis para sa kanyang misyon. Iyan ang tungkulin ng isang mabuting asawa, ang maging mapagkumbaba sa harap ng kanyang asawa at biyenan. Hindi kumibo si Elena. Patuloy lamang siya sa pag-aayos ng upuan para kay Gabriel. Nang pumasok ang kanyang asawa sa silid kainan, ang mukha nito ay bakas ng katuwaan at pananabik. Kumain ito ng may gana, tila walang anumang bahid ng pagkakasala sa kanyang isipan matapos saktan si Elena noong nakaraang araw. Napakasarap ng luto mo ngayon, Elena, sabi ni Gabriel habang mumunguya. Sana ay ganito ka lagi. Bukas, maaga akong aalis para sa misyon sa Mindanao. Marahil ay 1 linggo akong mawawala. Huwag mo na akong abalahin sa telepono dahil magiging busy kami sa operasyon. Tiningnan ni Elena ang lalaking katapat niya. Sa bawat subo nito, nakikita ni Elena ang libu-libong dila ng kasinungalingang nagmumula sa bibig ni Gabriel. Ang operasyon na sinasabi nito ay ang pagpapakasasa sa karangyaan ng Palawan kasama ang kanyang kalaguyo. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, ang tanging naramdaman ni Elena ay isang malamig na uri ng awa. Naawa siya sa kawalan ng dangal ng lalaking ito. Opo, Gabriel. Titiyakin kong hindi kita maaabala. Mahinahon niyang sagot, isang pangakong may lihim na kahulugan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Habang nagpapatuloy ang hapunan, isang pamilyar na ingay ng makina ng sasakyan ang tumigil sa tapat ng kanilang gate. Hindi nagtagal, ang tunog ng busina ay umalingaw-ngaw sa paligid. Alam ni Elena kung sino yon. Si Marissa. Dumating ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan upang sunduin si Gabriel. Nagmadaling tumayo si Gabriel. Kinuha ang kanyang mga bag at hinalikan ang kanyang ina sa pisingi. Ni hindi nga nilingon si Elena na nakatayo sa tabi ng pintuan ng kusina. Para sa kanya, si Elena ay tila isang piraso ng muebles na bahagi na ng bahay. Naroon lang, pero hindi na napapansin. Nay, aalis na kami. Mag-ingat po kayo rito. Sigaw ni Gabriel habang papalabas ng pinto. Mula sa bintana, pinanood ni Elena ang pag-alis ng sasakyan. Nakita niya ang anino ni Marissa sa loob. Ang malakas na tawa nito na kahit hindi naririnig ay bakas sa paggalaw ng kanyang balikat. Habang lumalayo ang mga ilaw ng sasakyan sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman ni Elena ang isang malaking bigat
na tila unti-unting umaalis sa kanyang dibdib. Nang tuluyang mawala ang sasakyan sa kanyang paningin, bumalik si Elena sa kusina. Sa gitna ng katahimikan, isa-isa niyang nilinis ang mga pinagkainan. Maingat niyang hinugasan ang bawat plato, pinunasan ang mesa, at itinabi ang kanyang lumang tatad sa loob ng cabinet. Ito ang huling beses na magsisilbi siya sa tahanang ito. Ang bawat sulok ng kusinang ito ay saksi sa kanyang mga luha at sakripisyo. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nakasara na kasama ng pinto ng cabinet. Pumasok siya sa kanilang silid at tinitigan ang kanilang portrait sa kasal na nakasabit sa pader. Ang masayang ngiti niya sa larawan ay tila isang malayo at banyagang alaala. Kinuha niya ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama, isang maletang naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas at ang tunog ng mga kulog sa kalayuan ay nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit sa loob ng puso ni Elena, may isang uri ng kalmado na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hinaplos niya ang USB na nakatago sa kanyang bulsa. Alam niyang sa pag-alis niya bukas, hindi lamang ang kanyang buhay ang magbabago. Ang mga lihim na nasa loob ng maliit na kagamitang yon ay magiging mitsa ng pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingang itinayo ni Gabriel. Tiningnan ni Elena ang orasan. Ilang oras na lamang bago ang kanyang flight. Isang huling gabi sa ilalim ng bubong na ito, isang huling gabi ng pagiging Elena Serrano bago siya muling maging si Elena Villarreal, isang babaeng malaya, matatag, at handang harapin ang anumang bagyo. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng Kingsford Smith International Airport ay may ibang uri ng ningning. Isang ginintuang liwanag na hindi kasing init ng araw sa Cebu, ngunit sapat na upang bigyan ng init ang nanlalamig na puso ni Elena. Paglabas niya sa pintuan ng gadating, sinalubong siya ng isang malakas at malamig na ihip ng hangin ng taglaga sa Sydney. Ang bawat hininga niya ay lumilikha ng tila maliit na ulap ng hamog sa hangin, isang paalala na wala na siya sa lupang sinilangan kung saan ang bawat hininga niya ay tila binabantayan at binibilang. Hila-hila ang kanyang nag-iisang maleta, tumayo si Elena sa gitna ng tila walang katapusang agos ng mga taong hindi siya kilala. Walang aling Imelda na sisigaw sa kanya dahil sa bagal ng kanyang pagkilos. Walang Gabriel na mag-uutos sa kanya na bitbitin ang mga gamit nito. Sa gitna ng libu-libong banyaga, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kalayaan na tila isang mabigat na pasanin na biglang naalis sa kanyang mga balikat. Sumakay siya sa isang puting taxi patungo sa kanyang bagong tirahan. Habang bumabagtas ang sasakyan sa mga maluluwang na kalsada ng Sydney, nakita niya sa malayo ang mapuputing layag ng Sydney Opera House na tila nakalutang sa ibabaw ng asul na tubig ng Bangan. Ang tanawin ay tila isang postcard na nabuhay sa harap ng kanyang mga mata. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng taxi, ramdam niya ang bawat kilometrong naglalayo sa kanya sa madilim na silid ng kanilang bahay sa Cebu, sa mga hapagkainang puno ng kasinungalingan, at sa mga gabi ng tahimik na pagtangis. Pagdating sa kanya inuupahang maliit na apartment sa isang tahimik na distrito, malapit sa kanyang papasukang paaralan, ang katahimikan ng silid ay tila yumayakap sa kanya. Ang apartment ay payak lamang. Isang maliit na kama, isang mesa para sa kanyang mga lesson plan, at isang kusinang sapat lang para sa isang tao. Walang mga portrait sa dingding, walang mga gamit ng ibang tao. Tanging ang amoy ng bagong linis na sahig at ang sariwang hangin mula sa bintana. Dahan-dahang nagluto si Elena ng isang simpleng bowl ng noodles. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ay tila nagpapagising sa kanyang mga pandama. Kumakain siya sa gitna ng ganap na katahimikan. Isang katahimikang dati ay kinatatakutan niya dahil nangangahulugan ito ng galit ni Gabriel. Ngunit na yon ay isang musika ng kapayapaan. Walang boses na nanunumbat, walang mga matang mapanghusga. Habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Sydney,
Hindi napansin ni Elena ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa sakit. Ito ay mga luha ng pagpapasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nararamdaman niyang muli ang kanyang sariling pagkatao. Hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang menuga, kundi bilang si Elena Villarreal. Binuksan niya ang kanyang bagong laptop upang ayusin ang mga gagamitin para sa kanyang unang araw ng pagtuturo bukas. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang mga file, ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa ay biglang umilaw. Isang notification mula sa social media ang lumitaw. Isang larawan ni Gabriel at Marisa na nakasuot ng mga mamahaling damit panglangoy. May hawak na baso ng alak at may background ng asul na dagat ng Palawan. Ang caption ni Marisa ay tila isang lason na pilit pang humahabol sa kanya. The best escape with my soldier. Finally, peace and love. Nanigas ang mga daliri ni Elena sa ibabaw ng keyboard. Sa kabila ng libo-libong kilometrong distansya, ang dumi ng kanilang pagtataksil ay tila umaabot pa rin sa kanyang bagong mundo. Ngunit sa halip na mabitawan ang kanyang hawak, mariing itinikom ni Elena ang kanyang bibig. Ang tunog ng isang papasok na tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa Philippines ay nagsimulang gumaralgal sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang pag-vibrate ng telepono ay lumikha ng isang nakababahalang ritmo sa gitna ng tahimik na apartment, tila isang anino mula sa nakaraan na tumatangging manatili sa dilim. Tiningnan ni Elena ang screen. Ang tawag ay hindi tumitigil. Tila isang babala na ang kanyang pagtakas ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban na hindi niya inaasahan. Elena, nasaan ka ba? Kanina pa ako gutom. Bilisan mo ang pag-aayos ng mesa. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ng mga Serrano, puno ng nakasanayang awtoridad at kawalan ng pasensya. Kagagaling lang niya sa biyahe mula sa Palawan at ang kanyang balat ay bakas pa ng init ng araw habang ang kanyang isipan ay puno pa ng mga alaala ng marangyang bakasyon kasama si Marisa. Inaasahan niyang sa kanyang pag-uwi, sasalubungin siya ng amoy ng masarap na hapunan at ang tahimik na pagsunod ng kanyang asawa. Ngunit walang sumagot. Ang tanging tumugon sa kanyang tawag ay ang sarili niyang tinig na bumalik sa kanya mula sa mga dingding ng sala. Isang kakaibang amoy ng alikabok at luma ang sumalubong sa kanyang ilong. Tila ang bahay ay hindi nahanginan o nalinis sa loob ng mahabang panahon. Ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa bawat sulok, isang uri ng katahimikang hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 8 taon. Naglakad si Gabriel patungo sa kusina. Walang pagkain sa kalan, walang tubig na kumukulo. Ang mga kagamitan sa pagluluto ay maayos na nakasalansan, malinis at tuyo na tila ba matagal nang hindi nagagamit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa isang namumuong galip. Inisip niya na baka nagpunta si Elena sa kanyang paaralan, o kaya ay nagtatampo pa rin dahil sa nangyari bago siya umalis. Elena, huwag mo akong simulan sa mga drama mo. Lumabas ka riyan. Muling sigaw ni Gabriel habang patungo sa kanilang silid-tulugan. Padaskol niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Ngunit sa halip na madatnan ang kanyang asawa, ang tumambad sa kanya ay ang isang silid na tila na wala ng buhay. Nilapitan niya ang cabinet ni Elena at marahas itong binuksan. Halos matumba si Gabriel nang makitang wala ng laman ang loob nito. Ang mga simpleng damit na madalas suotin ni Elena, ang kanyang mga uniforme sa pagtuturo, maging ang mga personal niyang gamit ay wala na. Tanging ang mga bakanting hanger na nag-uumpugan sa bawat isa ang naiwan, na lumilikha ng isang malungkot at matalas na tunog sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapik sa dresser. Doon, sa ibabaw ng makinis na kahoy, ay nakapatong ang isang piraso ng papel at ang singsing sa kasal ni Elena. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang pagmamay-ari sa babae, ay nakahiga na lamang doon, malamig at walang ningning.
Kinuha ni Gabriel ang papel. Ito ay ang lagda ni Elena sa isang dokumento ng paghahain ng divorce at paghihiwalay ng lahat ng ari-arian. Eksaktong sandaling iyon. Ang tunog ng mabilis na mga yabag ay narinig mula sa pasilyo. Pumasok si Aling Imelda na halos hindi magkanda-ugaga sa paghinga. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Gabriel, ang account natin, ang pera! Sigaw ng matanda habang iwinawagayway ang isang maliit na bank book. Nagpunta ako sa bangko kanina para kumuha ng pambayad sa kuryente. Pero ang sabi ng teller ay wala na raw laman ang joint account ninyo. Kinuha ni Elena ang lahat ng parte niya at ang natira ay tila sapat na lang pambayad sa mga utang mo. Pati ang perang itinabi ko para sa aking gamot. Kasamang nawala. Dahil nakapangalan din ito sa kanya. Napaupo si Gabriel sa gilid ng kama. Ang kanyang isipan ay tila isang malaking gulo ng galit at pagkagulap. Hindi niya akalaing ang lampa at walang silbing, babaeng palagi nilang minamaliit, ay may kakayahang gumawa ng ganito. Ang lahat ng kanyang kalkulasyon ay nagkamali. Akala niya ay mananatili si Elena sa isang sulok. Umiiyak at naghihintay ng kanyang pagbabalik. Saan siya nagpunta, Nay? Hindi niya pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa niya. Bulyaw ni Gabriel habang hinahagis ang singsing sa pader. Ang singsing ay tumama sa simento at tumalbog patungo sa ilalim ng cabinet na wala sa dilim. Hindi ko alam. Walang nakakita sa kanya. Pati sa paaralan nila, nag-resign na raw siya noong 1 linggo pa. Sagot ni Aling Imelda na nagsimula na ring humagulgol. Gabriel, paano na tayo? Paano ang mga bayarin natin? Paano ang mga utang mo kay Marisa? Sa gitna ng kanilang kaguluhan, ang telepono ni Gabriel na nasa loob ng kanyang bulsa ay biglang nag-vibrate. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Nang tiningnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang commanding officer. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng pagbate, kundi ng isang malamig at formal na tono na nagpatayo ng balahibo sa kanyang likuran. Captain Serrano, kailangan mong mag-report sa Office of the Provost Marshal bukas ng 8:00 ng umaga. May mga dokumentong dumating mula sa labas ng bansa na nagpapakita ng mga irregularidad sa iyong mga liquidation report noong nakaraang taon. Huwag kang mahuhuli. Ang tawag ay naputol bago pa man makapagsalita si Gabriel. Binitawan niya ang kanyang telepono sa sahig at ang screen nito ay nagkaroon ng maliit na lamat. Tumiin siya sa paligid ng silid na dati ay pinamumunuan niya ng may katigasan. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan ng kanyang sariling mga kasalanan. Si Elena ay wala na. At kasama ng kanyang pag-alis, ang bawat dumi na pilit itinago ni Gabriel sa ilalim ng alpombra ay nagsisimula ng lumabas sa liwanag. Ang silid ng Office of the Provost Marshal ay balot ng isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa awtoridad at bigat na mga kasalanang nakahain sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga fluorescent lights sa kisame ay tila isang mahinang ugong na lalong nagpapakaba kay Gabriel. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng 2 opisyal ng audit, ngunit ang kanyang mga kamay na nakatago sa likuran ay basang-basa na ng malamig na pawis. Maupo ka, Captain Serrano. Wika ng pinuno ng mga auditor, si Colonel Mendoza. Ang boses nito ay tuyo at walang anumang emosyon, na tila ba nagbabasa lamang ng isang hatol na hindi na mababago. Inilatag ni Colonel Mendoza ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina na binubuklat nito ay lumilikha ng isang matalas na tunog ng papel na para kay Gabriel ay tila bawat isa ay isang sampal sa kanyang muka. Nakikita mo ba ang mga lagdang ito, Gabriel? Tanong ng Colonel habang itinuturo ang mga withdrawal slip mula sa trust fund ng mga sundalo. Ayon sa aming pagsusuri, ang mga pirma rito ay nakapangalan sa asawa mong si Elena Villarreal. Ngunit may isang problema. Ang aming handwriting expert ay nagsabing ang mga ito ay ginaya lamang.
At ang account kung saan inilipat ang mga pondo ay isang dummy account na madalas mong gamitin sa mga personal mong transaksyon. Naramdaman ni Gabriel ang pagtuyot ng kanyang lalamunan. Pilit siyang lumulo ng laway bago nagsalita. Colonel, wala po akong alam dyan. Ang asawa ko po ang may hawak ng lahat ng financial records ko sa bahay. Siya ang gumagawa ng mga reports ko. Baka po siya ang gumawa nito nang hindi ko alam at na yon ay tumakas na siya patungong ibang bansa dala ang pera. Ang bawat salita ni Gabriel ay puno ng lason. Handa siyang itapon ang dangal ng babaeng nagmahal sa kanya ng walang taon para lamang maisalba ang sariling balat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpapanggap na siya ang biktima rito. Talaga ba, Captain? Muling tanong ni Mendoza. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Iyan din ang sinabi mo sa amin kanina. Pero may isa pa kaming natuklasan. Ang mga kagamitang binili gamit ang perang ito, mga alahas, mga mamahaling hotel booking, ay hindi nakapangalan kay Elena. Nakapangalan ang mga ito sa isang Marisa Vergara. At base sa aming investigasyon, si Marisa ay madalas mong kasama sa mga out-of-town trips mo. Naniga si Gabriel. Ang kanyang isipan ay tila isang computer na naghang dahil sa dami ng impormasyong lumabas. Hindi niya akalaing magiging ganito kabilis at kalalim ang investigasyon sa kanya. Sa mayon, Captain Serrano, tinatawagan na namin ang aming mga counterparts sa Australian Federal Police. Dagdag pa ng opisyal. Hahanapin nila si Elena Villarreal sa Sydney upang kunin ang kanyang panig. Kung mapapatunayan naming nagsisinungaling ka at ginamit mo lamang ang pangalan ng asawa mo para sa iyong mga illegal na gawain, hindi lamang sibilyang kaso ang haharapin mo. Isang court-martial ang naghihintay sa iyo at sisiguraduhin naming matatanggalan ka ng ranggo at madidiskwalipika sa serbisyo. Lumabas si Gabriel mula sa opisina na tila isang anino na nawala ng direksyon. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng kampo. Ang bawat sundalong bumabati sa kanya ay tila nang umutya na sa kanyang paningin. Huminto siya sa ilalim ng isang puno at kinapkap ang kanyang bulsa para sa isang sigarilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sinubukan niyang sindihan ang sigarilyo, ngunit ang bawat pagpindot niya sa lighter ay hindi lumilikha ng apoy. Ang tunog ng pagkiskis ng bato sa lighter ay paulit-ulit na naririnig sa katahimikan ng paligid. Ngunit ang tanging lumalabas ay maliit na kislap na agad na mamatay sa hangin. Sa inis, itinapon niya ang sigarilyo sa lupa at tinapaktapakan ito ng may matinding galit. Sa kabilang dako ng mundo, sa Sydney, tahimik na naglalakad si Elena sa ilalim ng mga punong naglalaglagan ang mga dahon. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, ang bow na iniwan niya sa Pilipinas ay nagsisimula ng humampas sa pintuan ni Gabriel. Ngunit ang huling salita ng auditor ay nananatiling umuukil-kil sa isipan ni Gabriel. Kung makikipagtulungan si Elena sa amin, tapos ka na, Serrano. Alam ni Gabriel na ang tanging paraan para maligtas ang sarili ay ang mahanap si Elena bago pa ito mahanap ng mga awtoridad. Ngunit paano niya mahahanap ang isang babaeng siya mismo ang nagtulak palayo sa kanyang mga kasinungalingan? Ang tunog ng sirena ng isang ambulansya sa kalayuan ay tila isang hudyat ng paparating na katapusan. Napatingala si Gabriel sa langit na unti-unti nang nagdidilim. Ramdam ang bigat ng isang hinaharap na wala ng ligtas na matataguan. Ang dapit hapon sa Hyde Park, Sydney, ay balot ng isang malambot at kulay rosas na liwanag. Ang malamig na hangin ng Taglagas ay marahang humahaplos sa mga pisngi ni Elena habang naglalakad siya sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng igos. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadadaanan ng kanyang mga sapatos ay tila isang banayad na musika ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya na bawat hakbang niya ngayon ay kanya na, hindi na dikta ng sinuman. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang isipan ay hindi okupado ng kung anong iluluto para sa hapunan o kung paano iiwas sa matatalas na salita ni Aling Imelda. Siya
ay malaya. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang suot na trench coat. Ang mahinang ritmo ng pag-vibrate ay tila isang pintig ng kabang muling nagising. Nang ilabas niya ang telepono, ang screen ay nagpapakita ng isang pamilyar na international code. +63. Pilipinas. Sandaling naniga si Elena. Ang kanyang unang udyok ay huwag itong sagutin. Nahayaan na lamang ang nakaraan na mabulok sa kung saan man ito naroroon. Ngunit naisip niya, hanggat hindi niya tinatapos ang ugnayang ito, mananatili siyang bilanggo ng takot. Sa isang malalim na hininga, pinindot niya ang birding button at inilapat ang telepono sa kanyang tainga. Elena? Elena, ikaw ba yan? Ang boses ni Gabriel ay banyaga sa kanyang pandinig. Wala na ang dating awtoridad, ang dating yabang ng isang opisyal ng militar. Sa halip, ang naririnig niya ay isang basag, nanginginig at tila umiiyak na tinig. Anong kailangan mo, Gabriel? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay patag, walang galit, ngunit wala ring init. Ito ay boses ng isang taong kumakausap sa isang estranjero. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako, sobra akong nagkamali. Hikbi ni Gabriel mula sa kabilang linya. Narinig ni Elena ang malakas na pagsinghot nito. Nandito ako sa kampo. Iniimbestigahan nila ako. Sinasabi nila ang kung ano-anong bagay tungkol sa akin. Akala ko maiintindihan mo ako. Kailangan kita rito, Elena. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman sa mga dokumentong yon. Sabihin mo na nagkamali lang sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang nakatingin siya sa malawak na damuhan ng parke. Interesante, Gabriel. Pagkatapos mong gamitin ang pangalan ko para sa mga maduming gawain mo, pagkatapos mo akong saktan at maliitin sa harap ng kabit mo, na yon ay hihingi ka ng tulong sa akin? Saan napunta ang yabang mo? Elena, parang awa mo na. Pamilya tayo. Si nanay, hirap na rin siya rito. Pagpapatuloy ng panunumbat ni Gabriel. Nang makitang hindi epektibo ang pagpapaawa, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging matalim ito at puno ng banta. Huwag mong kalimutan, Elena. Alam ko kung nasaan ang pamilya mo sa Cebu. Kung hindi ka makikipagtulungan, sisiguraduhin kong madadamay ang lahat ng mahal mo sa buhay. Sisirain ko ang pangalan ninyo hanggang sa wala na kayong mukhang maihaharap sa mga tao. Hindi na tinag si Elena. Ang bawat banta ni Gabriel ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato. Hindi na siya ang babaeng manginginig sa takot sa bawat bulyaw nito. Gabriel, tapos na ako sa pagiging biktima mo? Mahinahon niyang sagot, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol. Ang batang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan mo, ang babaeng pilit na nagbubulab-bulagan para lang maisalba ang kasal natin, matagal na siyang namatay. Pinalaya ko na siya. At tungkol sa mga banta mo, gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo ito. Bawat dumi na ginawa mo ay may katumbas na karma. Harapin mo ang sarili mong impyerno dahil hinding-hindi na ako magiging panangga mo. Pinindot ni Elena ang end call button nang walang pag-aalinlangan. Agad niyang binuksan ang settings ng kanyang telepono at hinarangan ang numero. Pagkatapos, ay huminga siya ng malalim, hinahayaang ang malamig na hangin ng Sydney ay linisin ang kanyang sistema mula sa lason ng boses ni Gabriel. Tumingala si Elena sa langit. Isang pangkat na mga puting ibon ang sabay-sabay na lumipad mula sa isang puno. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap sa huling sinag ng araw. Para kay Elena, ang tanawing iyon ay isang kumpirmasyon. Ang kanyang mga pakpak ay hindi na nakatali. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng parke, napansin niya ang isang lalaking nakasuit na kanina pa, nakatayo malapit sa gate. Ang lalaki ay may hawak na isang itim na folder at direktang nakatingin sa kanya.
Habang papalapit si Elena, dahan-dahang lumakad ang lalaki patungo sa kanyang direksyon. Miss Elena Villarreal? Tanong ng lalaki sa wikang Ingles. Ang boses ay pormal at may autoridad. I am Agent Miller from the Australian Federal Police. We received a formal request for assistance from the Philippine authorities regarding Captain Gabriel Serrano. We would like to have a few words with you. Napatigil si Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot. Alam niyang dumating na ang sandali na kailangan niyang gawin ang huling hakbang para sa kanyang ganap na hustisya. Tumingin siya sa ahente at tumangmo. Yes, I am Elena. Let's talk. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang seryosong martsa patungo sa katotohanan. Alam ni Elena na sa likod ng folder na hawak ng ahente ay ang susi na tuluyang magsasara ng pintuan ng kanyang madilim na kahapon. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng gusali ng Australian Federal Police sa Sydney ay tila pagpasok sa isang kuta ng katotohanan. Ang amoy ng kape at ang mahinang pag-ugong ng mga computer sa paligid ay nagbibigay ng isang formal at seryosong kapaligiran. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa kusina ng mga Serrano. Ngayon, ang kanyang likod ay matuwid, ang kanyang paningin ay direkta, at ang kanyang puso ay handa. Naupo siya sa harap ni Agent Miller sa isang maliit na conference room. Inilatag ng ahente ang ilang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyong pinansyal na may kinalaman sa mga pangalang pamilyar sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay nang makita niya ang kanyang sariling lagda sa mga papeles na may kinalaman sa pagtanggap ng malalaking halaga mula sa mga supplier ng militar. Miss Villarreal, ayon sa records mula sa Pilipinas, ikaw ang nakapirma sa mga dokumentong ito para sa pag-withdraw ng mga pondo. Ito ay ginamit sa pagbili ng mga ari-arian at mga luho na hindi naman tugma sa inyong sahod bilang guro. Paliwanag ni Agent Miller sa mahinahon ngunit seryosong tono. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang tinitingnan ang peking lagda. Hindi ko pupirma ang mga ito, Agent Miller. Ang asawa ko, si Gabriel Serrano, ay bihasa sa paggaya ng aking sulat kamay. Ginamit niya ang aking pangalan bilang panangga upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang kalaguyong si Marisa Vergara. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang bag. Mula sa loob, inilabas niya ang isang maliit at itim na USB. Ang parehong USB na kinuha niya mula sa drawer ni Gabriel bago siya umalis ng Cebu. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa. Tila isang piraso ng matalas na ebidensyang matagal nang naghihintay na mailabas. Narito ang lahat ng kailangan ninyo, wika ni Elena. Lahat ng mga orihinal na resibo, mga lihim na usapan sa email, at ang tunay na daloy ng pera na itinago ni Gabriel. Kinuha ko ang mga ito hindi para maghigante, kundi para patunayan ang aking kawalan ng sala. Ayoko nang mabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang mga kasinungalingan. Isinaksak ng ahente ang USB sa computer. Ang marahang paggalaw ng mga file sa screen ay tila bawat isa ay isang piraso ng kadenang nalalaglag mula sa pagkatao ni Elena. Nakita roon ang mga detalye ng bawat sentimong ninakaw ni Gabriel mula sa kaban ng bayan upang ipangregalo kay Marisa at upang tustusan ang kanilang marangyang pamumuhay. Habang binabasa ng mga ahente ang mga ebidensya, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang dibdib. Tila isang dambuhalang bato na 8 taon niyang dinala ang biglang naglaho. Ang bawat hininga niya ngayon ay mas malalim, mas masarap, at mas malaya. Ang hustisya ay hindi na lamang isang salita sa mga libro. Ito ay isang katotohanang kasalukuyan niyang nararanasan. Kinuha ni Elena ang isang itim na pluma at nilagdaan ang kanyang pormal na pahayag bilang saksi. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila isang huling paalam sa kanyang nakaraan. Wala nang pang-inginig sa kanyang mga kamay. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Salamat sa iyong kooperasyon, Miss Villarreal.
sabi ni Agent Miller habang nakikipagkamay sa kanya. Dahil sa mga dokumentong ibinigay mo, hindi na lamang ito isang kaso ng simpleng katiwalian. Ito ay magiging hudyat ng paglilinis sa mga tiwaling opisyal. Ang katapusan ni Gabriel Serrano ay opisyal na. Lumabas si Elena ng gusali ng may taas no. Ang sikat ng araw sa Sydney ay tumatama sa kanyang mukha at sa pagkakataong ito, hindi niya na kailangang umiwas sa liwanag. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay tila bumabate sa kanyang bagong kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, muling naalala ni Elena ang huling banta ni Gabriel sa telpono. Alam niyang ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib kapag nasusukol. Habang naglalakad siya patungo sa istasyon ng tren, naramdaman niya ang isang maikling pang-inginig sa kanyang likuran. Tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang batang lalaki sa kalsada bago siya makasakay ng tren. "Para sa inyo po, ma'am," sabi ng bata bago mabilis na naglaho sa karamihan. Nang buksan ni Elena ang sobre, nakita niya ang isang sulat kamay na hindi mula kay Gabriel. "Hindi pa tapos ang lahat, Elena. Ang katarungan mo ay may katumbas na presyo." Napahigpit ang hawak ni Elena sa sobre. Ang kanyang laban para sa kapayapaan ay tila papasok sa isang mas madilim at mas mapanganib na yugto. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong nais siyang patahimikin? Ang tunog ng paparating na tren ay umalingaw-ngaw sa istasyon. Tila isang babala ng paparating na unos na hindi niya inaasahan. Ang sikat ng araw sa loob ng kampo militar sa Cebu ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat dumi ng nakatagong kasalanan. Sa gitna ng malawak na parade ground kung saan dati ay buong giting na nagmamartsa si Gabriel Serrano, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat kawal na nadadaanan niya ay hindi na sumasaludo ng may paggalang. Sa halip, ang mga ito ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at paghamak. Ang katahimikan ng umaga ay biglang naputol nang pumasok ang dalawang puting sasakyan ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga sirena na papalapit ay tila isang malungkot na awit ng kamatayan para sa karera ni Gabriel. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang opisina, pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng manginig. Dalawang pulis militar at isang kinatawan mula sa pambansang kawanihan ang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang pinal na hatol. Sa harap ng kanyang mga kasamahan at mga subordinates, ang mga kamay ni Gabriel ay pilit na pinagsama sa likuan habang nararamdaman niya ang malamig na sensasyon ng baka na pumupulot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglock ng posas ay hindi narinig ng karamihan, ngunit para kay Gabriel, ito ay tila isang dambuhalang pagsabog na umasak sa kanyang buong mundo. "Captain Gabriel Serrano, you are under arrest for plunder, graft and corruption and falsification of public documents." Ang boses ng opisyal ay pormal at walang bahid ng awa. Habang hinihila siya patungo sa sasakyan, pilit na lumingon si Gabriel sa paligid. Umaasang makikita ang pamilyar na mukha ni Marisa na nangakong hindi siya iiwan. Ngunit, ang tanging nakita niya ay ang mga anino ng mga taong dati ay tinitingala siya, na ngayon ay tila nanonood na lamang ng isang palabas ng pagbagsak ng isang mayabang na puno. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at aircon na silid sa presinto, si Marisa Vergara ay nakaupo ng komportable sa harap ng kanyang abogadong may dalang mamahaling briefcase. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Sa halip, ang mga ito ay malamig at kalkulado. Nang pumasok ang mga investigador, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling pag-asa ni Gabriel. "Wala akong kinalaman sa mga ilegal na transaksyon ni Gabriel," malumanay na wika ni Marisa habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. "Ginamit niya lang ako. Binigyan niya ako ng mga regalo dahil sabi niya ay galing yon sa kanyang mga lehitimong negosyo. Ako ang biktima rito. Naniwala ako sa kanyang mga matatamis na salita.
Handa akong ibigay ang lahat ng ebidensya laban sa kanya para malinis ang pangalan ko. Ang pagtataksil ni Marisa ay tila isang huling bala na tumama sa puso ni Gabriel nang malaman niya ito pagdating sa presinto. Ang babaeng pinagpalit niya kay Elena, ang babaeng pinaglaanan niya ng ninakaw na yaman, ay ang unang taong nagtulak sa kanya sa bangin upang iligtas ang sarili. Sa labas ng gate ng presinto, ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera ay tila isang panaginip para kay Aling Imelda. Ang matanda ay nakaupo sa semento, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. Ang kanyang suot na mamahaling barong na ibinigay ni Gabriel ay may mansana ng dumi mula sa pagkakadapan niya kanina. Ang pitaka niyang yari sa balat ng buwaya, isang regalo mula kay Marisa, ay nahulog sa putikan malapit sa kanal. Hindi niya na ito magawang pulutin pa. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmalaki niya sa kanyang mga kapitbahay sa Cebu ay naglaho na parang bula. Wala nang utang na loob na maisusumbat. Tanging ang utang ng kahihiyan ang naiwan sa kanyang mga kamay. Nang dalhin si Gabriel sa loob ng kanyang maliit at madilim na selda, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pag-lock ng bakal na pinto. Ang amoy ng pawis, ihi at lumang semento ay sumalubong sa kanya. Napaupo siya sa isang manipis na higaan, ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang paningin ay nawalan ng ningning. Sa gitna ng kadiliman ng selda, biglang naalala ni Gabriel ang mukha ni Elena. Ang mukha ng babaeng palaging niyang minamaliit. Ang babaeng binaliwala niya ang sakripisyo. Napagtanto niya na ang tanging taong totoong nagmahal sa kanya ay ang taong kusa niyang itinaboy. Kinuha niya ang kanyang isang pagkakataon upang tumawag sa telpono. Ngunit nang i-dial niya ang numero ni Marisa, ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na ito aktibo. Sinubukan niyang tawagan ng iba pang mga kaibigan, ngunit bawat isa ay tila biglang naglaho sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng selda ay nagsimulang lamunin ang kanyang pagkatao. Ang karma ng kanyang kayabangan ay hindi lamang ang pagkawala ng ranggo, kundi ang masakit na katotohanan na sa dulo ng lahat, siya ay mag-isa. Walang Marisa, walang mga tagasunod, at higit sa lahat, wala ng Elena na magliligtas sa kanya mula sa sarili niyang impyerno. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng presinto ay tila isang malungkot na palakpakan para sa pagtatapos ng kanyang maduming karera. Ang dapit hapon sa Sydney ay binalot ng isang napakalamig na simoy ng hangin, ngunit sa loob ng maliit na cafe sa Darlington Harbour, ang kapaligiran ay hitik sa amoy ng bagong giling na kape at sariwang pastries. Nakaupo si Elena malapit sa bintanang salamin, pinagmamasdan ang unti-unting pagkutitap ng mga ilaw sa paligid ng pantalan. Ang bawat aninag ng ilaw sa tubig ay tila isang paalala ng kanyang bagong nahanap na katahimikan, isang buhay na hindi na kailangang mantago sa dilim. Biglang yanig ng pag-vibrate ang ibabaw ng kanyang mesa. Nang tiningnan niya ang screen, isang numero mula sa Pilipinas ang lumitaw. Alam niyang ito na ang huling hininga ng nakaraang pilit siyang hinahabol. Sa pagkakataong ito, hindi ang boses ni Gabriel ang unang narinig, kundi ang pormal na tinig ng isang abogado. Miss Villarreal, narito ako sa detention center kasama si Captain Serrano. Hiling niya na makausap kayo sa huling pagkakataon bago ang pormal na pagbabasa ng sakdal sa susunod na linggo. Pinapayagan namin ang tawag na ito para sa isang posibleng areglo o huling pahayag. Isang maikling katahimikan ang namayani bago marinig ang kaluskos ng pagpasa ng telepono. Pagkatapos ay dumating ang boses na dati ay nagpapatigil sa tibok ng puso ni Elena. Ngunit ngayon, ito ay tunog na lamang ng isang pagod at sirang instrumento. Elena, asawa ko, naririnig mo ba ako? Ang tinig ni Gabriel ay tiyutao, handak at wala na ang dating talim ng isang opisyal. Para itong boses ng isang matandang naghihingalo sa gitna ng kawalan. Naririnig kita, Gabriel. Tugon ni Elena habang dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na tea. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay nagbibigay sa kanya ng katatagan. Elena, patawarin mo ako.
Nagmamakaawa ako sa iyo. Pagsusumamo ni Gabriel at narinig ni Elena ang mahinang hikbi sa kabilang linya. Naaalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo sa Cebu? Nung wala pa tayong pera pero masaya tayo sa maliit nating bahay? Nung nangako ako na poprotektahan kita? Elena, muli nating ibalik yon. Iurong mo lang ang testimonya mo. Sabihin mo na napilitan ka lang. Huwag mo akong hayaang mabulok dito sa kulungan. Isipin mo si nanay. Mamatay siya sa hirap kung hindi ako makakalabas. Napapikit si Elena. Ang mga alaala ng Cebu ay dumaan sa kanyang isipan na parang isang lumang pelikulang itim at puti. Ngunit sa halip na luha, isang matikas na kapayapaan ang namayani sa kanya. Gabriel? Mahinahon niyang panimula. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng anumang agos. Ang batang babaeng naniwala sa mga matatamis mong salita, ang babaeng handang mamatay para sa dangal mo, ay matagal nang wala. Pinatay mo siya sa bawat pagsisinungaling mo, sa bawat hampas mo, at sa bawat gabi na mas pinili mo si Marisa kaysa sa akin. Pinalaya ko na ang babaeng yon, Gabriel, at kasama ng kanyang paglalaho ay ang paglalaho rin ng anumang utang na loob na inaasahan mo. Elena, parang awa mo na. Ako ang asawa mo. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging desperado at puno ng pot. Hindi, Gabriel. Ikaw ay isang estranjero na nagkataong naging bahagi ng aking nakaraan. Sagot ni Elena. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong kulungan. Huwag mong gamitin si Aling Imelda para konsensyahin ako dahil alam nating dalawa kung paano niya rin ako minaliit. Harapin mo ang iyong bukas ng mag-isa, gaya ng iniwan mo ako mag-isa sa gitna ng iyong mga kasalanan. Isang huling patak ng kanyang luha ang bumagsak sa mainit na tsaa. Ngunit agad itong naglaho sa uso, isang huling sakripisyo para sa 8 taon ng kanyang buhay. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ni Gabriel. Marahan niyang pinindot ang pulang button sa screen at ang bawat ingay mula sa Pilipinas ay napalitan ng banayad na tugtugin sa loob ng cafe. Tumayo si Elena at lumabas ng shop. Ang malamig na hangin ng Sydney ay sumalubong sa kanya, tila isang basbas ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may dalang bigat ng katarungan, ngunit may gaan ng isang taong wala ng pasanin. Sa kabilang dako ng dagat, naiwan si Gabriel na nakahawak sa isang telpunong wala ng tunog, sa loob ng isang seldang mas masikip pa sa kanyang sariling konsensya. Ang huling tawag ay hindi nagdala ng kaligtasan, kundi ang pinal na pagtatapos ng kanyang kapangyarihan sa buhay ng babaeng kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa kalayuan ay tila isang hudyat na ang kabanata ng dilim ay tuluyan ng nagsara. Ang malawak na auditorium ng Sydney International School ay balot ng isang maringgal na katahimikan habang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa entablado. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang kinang ng mga ilaw sa kisame ay lumilika ng isang kapaligirang puno ng pag-asa at pagkilala. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Elena Villarreal, suot ang isang simpleng asul na dress na tila sumasalamin sa kalmado at malalim na asul na dagat ng Sydney. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang balat ay wala na ang bakas ng kapaguran, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na tanging ang mga taong nakatawid sa matinding unos ang nagtataglay. Isang malakas na daluyaw ng mga palakpak ang umalingaw-ngaw sa buong hall nang tawagin ang kanyang pangalan. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ng daan-daang tao ay tila isang musikang nagpapahayag ng tagumpay. Inabot ni Elena ang tropeo para sa Teacher of the Year, isang pagkilala sa kanyang dedikasyon at sa makabagong paraan niya ng pagtuturo na nagpabago sa buhay ng maraming estudyante sa loob lamang ng 2 taon.
para sa mga taong akala nila ay katapusan na ng kanilang mundo kapag sila ay nasaktan. Simula ni Elena sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay matatag at malinaw na umaabot sa bawat sulok ng silid. Ang sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang patunay na tayo ay lumaban at nanalo. Ang bawat gabi ng pag-iyak ay paghahanda lamang para sa isang mas maliwanag na umaga. Sa harapang bahagi ng mga upuan, nakita ni Elena si Aling Nora. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang Filipiniana. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang mga luha ng katuwaan ay hindi mapigilang dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Si Elena mismo ang nag-asikaso ng visa at lahat ng gastusin upang makapunta ang matanda sa Sydney at makasama niya sa espesyal na araw na ito. Ang pagmamano ni Elena kay Aling Nora pagkatapos ng programa ay tila isang pagkilala sa lahat ng mga taong naging sandigan niya sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang dalawa sa kahabaan ng Bondi Beach. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng kalikasan. Ang malambot at puting buhangin ay dumidikit sa kanilang mga paa, isang pakiramdam na malayo sa masikip at maalikabok na kalsada ng Cebu. Sino nga bang mag-aakala, Elena? Wika ni Aling Nora habang nakatingin sa malawak na karagatan. Na ang babaeng nakita kong umiiyak sa ilalim ng puno ng mangga noon ay isa na ngayong iginagalang na guro rito sa ibang bansa. Proud na proud ako sa iyo, Hija. Mumiti si Elena at inakbayan ang matanda. Salamat po, Nay Nora. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa takot. Habang naglalakad sila, isang batang lalaki ang lumapit kay Elena at nag-abot ng isang maliit na bouquet ng mga bulaklak ng sampagwita. Isang bulaklak na hindi karaniwan sa Sydney, ngunit tila sinadyang mahanap para sa kanya. Ang samyo ng bulaklak ay agad na nagdala sa kanya ng alaala ng kanyang kabataan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Ang amoy ay puno na ng tamis ng tagumpay at kapayapaan. May nagpapabigay po sa inyo, ma'am, sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Walang card, walang pangalan. Ngunit alam ni Elena na sa kabila ng lahat, may mga taong nakakakita ng kanyang tunay na halaga. Hindi niya na kailangang maghanap ng sagot kung sino ang nagpadala nito. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at paggalang na natatanggap niya ngayon mula sa mundong dati ay tila kay lupit sa kanya. Tumigil sila sa harap ng dalampasigan habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Nagpapakita ng isang rhapsody ng kulay dalandan at lila sa kalangitan. Itinanong ni Aling Nora ang tanong na matagal na ring iniisip ni Elena. Elena, balang araw ba may plano kang bumalik sa Pilipinas? Tumingin si Elena sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang sagot ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang pusong ganap ng naghilom. Nay, ang Pilipinas ang aking pinagmulan at palagi itong nasa puso ko. Pero ang Sydney ang naging tahanan ng aking muling pagkabuhay. Siguro balang araw babalik ako para bumisita, pero hindi na para manatili sa anino ng nakaraan. Malaya na ako, Nay, at ang kalayang ito ang pinakamagandang destinasyon na narating ko. Ang tunog ng hangin ay tila sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, ang hinaharap ni Elena ay hindi na isang madilim na kalsada, kundi isang malawak na karagatan ng mga posibilidad na handa niyang lakbayin ng may ngiti sa kanyang mga labi. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula na huling marinig ni Elena ang boses ng nakaraan sa kabilang linya ng telepono. Ngayon, sa isang payapa at maliit na hardin ng kanyang sariling bahay sa labas ng Sydney, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-aspas ng mga dahon at ang masayang awit ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng eucalyptus. Ang hangin ay amoy, sariwang damo at mga rosas, na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Dahan-dahang itinigil ni Elena ang kanyang pagdidilig nang mapansin niya ang pagdapo ng isang makulay na paru-paro sa dulo ng kanyang daliri.
Pinagmasdan niya ang marahang paggalaw ng mga pakpak nito at sa sandaling iyon, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hininga na hindi na nagdadala ng bigat kundi ng purong pasasalamat. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya si Gabriel at si Aling Imelda. Sa loob ng 2 taon na iyon, natutunan ni Elena ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Gabriel dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil nararapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mabait sa mga taong hindi marunong rumespeto. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik, kundi ang tuluyang pagbitaw sa huling hibla ng galit na maaari pang mag-ugnay sa kanya sa kanila. Ang kanyang kawalang bahala sa kanilang kapalaran ang pinakamataas na uri ng paglaya. Nahanap na nga ba niya ang tunay na binien? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang maliit na tahanan, isang lugar na puno ng mga aklat, sining, at ang tahimik na presensya ng kanyang sariling pagkatao, alam niyang ang sagot ay isang matikas na oo. Ang kapayapaan para kay Elena ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang kaba sa dibdib, ang kumain ng hindi kailangang makinig sa mga panunumbat, at ang matulog nang alam niyang ang kanyang dangal ay hindi na kailanman muling mayuyurakan. Sa Sydney, hindi lamang siya naging isang mahusay na guro, naging isang buong babae siya na muling natutong magmahal sa sarili. Sa kabilang dako ng mundo, ang balita mula sa Cebu ay tila mga anino na lamang ng isang lumang panaginip. Si Gabriel ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang hatol sa loob ng rehas, kung saan ang bawat araw ay paalala ng kanyang mga maling desisyon. Si Aling Imelda naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahan, pinagsisihan ang bawat sandali na minaliit niya ang tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya. Ang kanilang buhay ay naging isang malungkot na salaysay ng karma, habang ang kay Elena ay naging isang tula ng pag-asa. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, isang mahalagang aral ang nais iwanan ni Elena. Ang sakripisyo ay hindi dapat maging katumbas ng pagkawala ng sariling halaga. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat bayaran ng sariling kaligayahan. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao ay ang tumayo, tumalikod, at maglakad papalayo sa isang relasyong unti-unti kang binubura. Ang pag-alis ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Madalas, ito ay tanda ng panibagong simula. Dahan-dahang pumasok si Elena sa loob ng kanyang bahay. Kinuha niya ang maliit na tranghat na ibinigay sa kanya ni Aling Nora bago siya umalis ng Pilipinas. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng kanyang tropeo ng karangalan. Ang bawat butil ng rosaryong iyon ay tila mga alaala ng kanyang mga luha na ngayon ay naging mga perlas na ng karunungan. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa Sydney, nag-iiwan ng isang gintong guhit sa kalangitan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ramdam ni Elena ang init ng bagong pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Tanging ang matamis na bulong ng hangin ang naririnig na tila nagsasabing, Elena, narito ka na, ligtas ka na, malaya ka na.